Kamakailan lang ay nagkaroon ng organisadong paglalayag ang mga mangingisda sa West Philippine Sea na kung saan binubuo ng nasa 100 maliliit na bangka na plano sanang magpunta sa pinag-aagawang teritoryo na kung tawagin ay Scarborough Shoal upang ipakita na sa atin talaga ang naturang bahura. Nag-deploy ng tig-iisang patrol vessels ang Coast Guard at ating Navy upang bantayan ang mga maglalayag laban sa mga Chinese vessels. At sinabing naging matagumpay naman umano ang misyon ng ating mga mangingisda kahit na hindi talaga sila nakalapit sa Scarborough Shoal dahil nakaabang na doon ang puwersa ng China. Nasa 12 ng Chinese Coast Guard vessels at Chinese militia vessels ang dineploy ng China upang barikadahan ang mga bangka ng Pilipinas at isa itong mensahe ng China sa ating bansa na hindi nila isusuko ang naturang bahura at hindi papayag na makalusot ang mga Pilipino doon. Nagbabala din naman ang Chinese government sa Pilipinas na huwag umanong abusuhin ng ating bansa ang kanilang kabaitan dahil didepensahan nila at gagawin nila ang lahat upang protektahan ang kanilang teritoryo dahil kinukonsidera nila ang Scarborough Shoal bilang parte ng China. At dahil dito, umabot na sa 98 na barko ng China ang namataan ng Philippine Navy at nasa 5 dito ay mga warship ng Chinese Navy na nag-iikot sa West Philippine Sea at isa itong sinyalis na mas nagiging agresibo na ang China. Nakadeploy na rin naman ang mga warships ng Philippine Navy pati na rin mga malalaking patrol vessels ng Philippine Coast Guard. Ngunit sa dami ng mga Chinese vessels na umaaligid sa ating teritoryo ay hindi kayang bantayan ng ating pwersa ang lahat ng sakop nating karagatan kahit i-deploy pa nila ang lahat ng kanilang assets. Kulang na kulang pa ang mga barkong pandigma ng Pilipinas dahil nasa 6 na vessels lamang ng Philippine Navy ang kayang magdala ng mga anti-ship missiles at kapag tinopak ang China at nagdesisyong kunin na ang lahat ng mga isla at mga bahura sa West Philippine Sea ay wala tayong magagawa dahil kulang na kulang talaga ang ating naval assets. At dahil dito, ang nakikita nating solusyon ay mga drones na hindi lumilipad sa ere, kundi mga drones na naglalayag sa karagatan na armado ng mga surface-to-surface missiles. Sa mga hindi nakakaalam, nag-offer noon ng bansang Turkey sa Pilipinas ng kanilang ulak armed unmanned surface vessel na isang drone sa tubig na kargado ng iba't ibang klase ng armas, depende na rin sa requirements ng bibiling bansa. Inoffer ito ng Turkey noong Abril taong 2022 na kung saan base sa post ng Max Defense, magiging freebie sana ang mga ulak naval drones kung ang Turkey ang mapipili sa offshore patrol vessel project ng Philippine Navy na kung saan nag-offer sila ng kanilang Bard 7 offshore patrol vessel. Kasama na rin dito ang technology transfer, ngunit sa kasamaang palad ay hindi napili sa proyekto. Ang HDP 2200 OPV ng South Korea ang napili ng Philippine Navy at sayang na sayang ang mga freebie sana ng mga naval drones, lalo na sa panahon na puro drones ang ginagamit sa ngayon at naipakitang nagiging epektibo sa kahit anumang gyera. Ang inoffer na ulak naval drone noon ng Turkey ay may range ng nasa 400 kilometers at kayang magdala ng Sirit-guided rockets at mga UMTAS anti-tank missiles na kapareho sa kinakabit sa ating mga T-129 attack helicopter at pwedeng gamitin ang missiles na ito laban sa mga warships. Ngunit ang pinakabagong bersyon nito na kung tawagin ay mga ulak 15 anti-surface warfare vessel ay kaya nang magdala ng Chaker New Generation Cruise Missile na may range ng nasa lagpas 150 kilometers at ito dapat ang pinaparami at binibili ng Philippine Navy. Sa aking opinyon lamang, mas epektibo ang mga ito gamitin sa tinatawag na swarming tactics o isang estratehiya na kung saan atakihin mo ang isang malaking warship ng kalaban gamit ang napakaraming assets na kung saan hindi nakakayanin ng defense system nito ang dami ng umaatake hanggang sa mapalubog ito hindi kaya maitaboy sa ating teritoryo. Ito din ang isa sa mga rason kung bakit binili ang mga Acero class fast attack craft
na armado ng mga Spike and Lost missiles. Ngunit bawat isang Acero class ay nagkakahalaga ng lagpas 1 bilyong piso at mayroong mga nag-ooperate nito, hindi kagaya sa mga ulak na mga remote controlled lamang. Kaya nasa panganib ang ating mga personnel kapag mga fast attack craft ang gagamitin sa pangdepensa. Ngunit dapat ring paramihin ang ating mga Acero class dahil kailangan natin ito sa pagpapatrolya ng ating territorial waters. Ngunit pagdating na sa totoong gyera, ay kailangang magkaroon ng madaming drones ng Pilipinas upang maiwasan ang malaking casualty sa ating puwersa. Napatunayan na rin ng bansang Ukraine kung gaano kaimportante at epektibo ang mga naval drones dahil sa marami ng warships ng Russia ang napinsala ng mga naval drones na ito at unti-unti na nilang nakokontrol ang Black Sea laban sa Russian Navy. Dapat gamitin nating advantage ang karagatan dahil napapalibutan ng mga dagat ang buong Pilipinas at mas importanteng palakasin talaga ang ating Navy upang hindi makalapit ang mga warships ng kalaban at makadaong sa kalupaan ng ating bansa. Hindi pa sinabi kung magkano ang bawat isang naval drone ng Turkey, ngunit inaasahang mas mura pa ito kumpara sa mga Acero class dahil maliitan lang din naman ang mga drones na ito at kung gugustuhin ng Pilipinas ay kayang-kaya nila bilhin ang mga asset. Sa ngayon, umaasa tayong mapapasama ang pagbili ng mga naval drones sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program.